Hi guys, my name is Raven and welcome to my channel. My YouTube channel is Raven Life and Travel. So if you're new to my channel, please give me a like, subscribe, and click the notification button for more video. And for today's video, we're going to react to Katrina Halili and Chris Lawrence heart-to-heart talk about co-parenting. So magandang topic nila. So without further ado, let's watch this. Hate comments, but honestly, you just have to make Dedma. Ang dami nang nangyari sa buhay ko, yung mga hate comments na yan, tinatawanan ko na lang talaga. Kasi ang dami nang nangyari sa buhay ko para maapektuhan pa ako sa kanila. Kakaiyak naman. Parang di ako natatapos magdasalita. Kaya din naging open na din ako kay Chris. Kasi Bali guys, itong video na to is may kita nyo sa kay Rakitera Vlog, Showbiz At Update. least that So means that you dun, learn something, and then you'll be able to apply that to your guys' chemistry together. yeah, kay Rakitera Vlog nga siya guys. Kailan nagsimula ang co-parenting setup nyo kay Katie? nag-start yung co-parent siyempre nung naghiwalay na kami. Nag-start na, di ba? Yeah, started 2014. Ano ang pinaka-importante lesson na natutunan nyo para mas maging maayos ang... Good question. Ladies first. Akala ko pa na, alam mo, nung sinabi niya good question, sa isip ko, buti naman makapag-isip pa ako. Siguro yung pinaka-importanteng natutunan ko, communication sa amin dalawa. Para, syempre, para kay Katie, di ba? Mas magandang magtulungan kami. Syempre, may mga bagay ako na hindi alam na siya, may mga bagay siya matuturo sa amin, di ba? So, pag nag-combine kami, di mas magiging okay. Ako, siguro yun yung natutunan ko. Actually, maganda yung topic nila guys about co-parenting. Although, syempre, iba-iba naman yung mga tao. Pero sa case nila, ang maganda sa kanilang dalawa is pareho silang open for the benefit of the May kid. kanya-kanyang role. It's important to know your roles. Like I said before, parang mas maganda kilala mo sarili mo, so that way when you know yourself, you know what you can teach the kid. We both have our strengths that we can teach Katie. Yeah, there's some things that she can teach Katie, and there's some things that I can teach Katie that she cannot. So I think it's better when it works together, kasi the father's love is different from the mother's love. Sa umpisa, kailangan talaga ng mother's nurturing. So pag may isip na si Katie, medyo malaki na siya, she's 13, she kind of knows what she wants in life. That's usually when the father comes in and teaches her like life skills and experience. Actually, totoo naman yan kasi magkaiba naman yung pagtuturo ng nanay sa tatay. So may mga bagay na alam ni nanay na hindi rin alam ng tatay and vice versa. So ang nakakatawa nga dito is pareho silang focus at saka hands-on dun sa pagtuturo sa bata. Kasi yun naman ang importante dun yung bata, regardless kung magkahiwalay na kayo, yung hindi niya ma-feel na separate yung family niya. Yun yung maganda sa co-parenting, yung both sides is talaga nagkakasundo for the benefit of the child. So, yeah, parang ganun. Kailan nyo nalaman na sa under spectrum si Katie at ano ang naging reaction niyo? Mga 2 years and 8 months. 2 years and 8 months. It was a mixture of things. One is like you're scared, one is you're surprised, but of course your love is still there as a parent. And syempre gusto mong you want to do everything you can in your power. We both want to help Katie. It's a new feeling kasi syempre when you find out your kid's on the spectrum, it's not really one of the choices that you want to have, but it's something that you have to deal with in life. So it's a learning process for everybody, and I think the thing that mounts everything together is just love. Ang ganda naman ang sagot niya. Ayoko na. Pang Miss Universe yung sagot ni... Pang Mr. International yung sagot ni Chris Lawrence, kinabahan tuloy si Katrina. Pero which is totoo naman, no? Regardless kung ano naman yung tsura ng anak mo or kung ano yung, kung ano yung outcome niya, importante naman kung paano mo siya mahalin. Kasi syempre, galing sa yun eh. Ikaw yung tawag dito. Ikaw yung reason kaya nandyan Nauwi siya. na ako. Siguro nung mga time na yon, mas more on ano ako, parang kung ano yung mga dapat gawin. Dalhin sa doctor, tapos nung sinabing kailangan ng therapy, parang yun, binigay agad. Like, maaga naman kaming nag-rescue agad ni Chris. O yun din yung maganda kapag meron kayong pag meron kayong pagkakapareho, pagkakasunduan ng mag-partner, kahit na magkahiwalay na kayo, nabibigay nyo pa rin yung pangangailangan ng bata. So, ang maganda sa kala Katrina is maaga nga nilang nalaman at maaga nilang na-provide yung mga needs. Ang mahirap paano kung wala kang mga means para gawin yung mga bagay na tulad nila Katrina, di ba? Yung pera. Ano naging biggest adjustment nyo bilang Adjustment parents? sa budget. Kasi mahal siya, di ba? Isa rin yun, Mahal. totoo. Meron siyang Exactly. behavioral therapy noon, meron siyang speech, may OT. So, mahal talaga siya. Parang ang gastos, grabe. Totoo. Ang gastos kasi.
Kaya yun yung mahirap kapag yung normal na mamamayan ka lang tapos nagkaroon ka ng kids na may spectrum tulad nung ganito. Ang hirap talaga. Nagsi-school na siya ng magti 3 years old siya. Siguro yung Kaya nahirapan salute siguro sa mga mami hindi naman dyan. sobrang nahirapan kasi may trabaho naman kami nun. Pero yun nga, mahal talaga yung mga therapies. Alam naman siguro yun ng mga awesome mom. Siguro adjustment also sa pagkatao mo. You have to watch what you say, you have to watch the way you act, because kids are like sponges. The way you used to talk to your friends, you can't talk like that like when Katie's around, because she's gonna start to pick up on bad habits if we Yeah. do have bad habits. So kind of have to mature instantly. Paano kayo nakakasundo kapag may big decision na kailangan gawin para kay Katie? Ay, maganda question to, guys. You, your team, Kaya and your nakaka-proud yung agents are working kailangan salute tayo dun sa mga awesome mom kasi mahirap talaga yung mahirap talaga i-deal yung ganito tapos nakikita mo yung anak mo, di ba? It's been communicating, talking, being transparent with each other. Narinig niyo yun, lately. 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 Being transparent with each other, being honest, just thinking for the greater good of Katie talaga. What she needs, how we both can do what we both can to help her. And lately it's been really, really good. Like, she thought of making Katie a CEO of Katie's Bomb, which I love, and I'm all out support, because there's things that school cannot teach kids, and I believe business is one of them. Before, mas more on, bahala ka kung pupunta mo si Katie, di ba? Parang ako din, may sarili din ako. Tapos kung may time ba, sige, puntahan mo, ganun. Hindi rin kami nakikita together. Eto lang yun, lately lang talaga kami nagsasama. Na parang, okay, Dahil dun sa vlog, eh. sige, magtulungan na tayo kay Katie. Better late than never. Yes, exactly. Ang maganda naman dun is yun nga, kasi sa umpisa naman talaga hindi naman nawawala yung pride nyo kasi syempre, di ba nasaktan kayo pareho. So understandable naman yun na hindi naman agad-agad magiging okay ang lahat kasi nga may pinagsamahan kayo na nagkaroon ng lamat. So ang maganda at the end of the day, mas nanaig pa rin yung love nila for the kids kaysa dun sa mga emotion nila. And besides, kapag mami ka na, especially yung mga mami natin dyan, kahit generally sa mga mami, nagiging selfless tayo pagdating sa mga bata. Kasi iniisip natin yung para sa mga bata na hindi na yung sarili natin kasi we are a mother or a father. Anong pinakamahirap na Siguro part ng when the communication is not open. Sometimes one might make decisions without, consulting the other, and then the other doesn't know about the decisions, and Totoo yun, guys, communication. pinakamahirap na part is pag walang communication. That's Yes. why I'm very happy that the communication line is. Kasi paano nyo may intindihan yung isa't isa kung feeling wala ko, kayong hindi lang naman din kami communication? nakaka-experience ng ganun. Like, maraming mga kagaya din namin na communication, wala din. Like ako, kami dati, bahala ka, dalawin mo si Katie kung gusto mo. Tapos ako din. Last year kasi maraming, marami akong realization. Paggabi, minsan sasabihin ko, ayoko umiyak. Oh. Charot. Yung music Hindi, pa, no? maraming realization last year. Tissue. Hindi, tuwalya. Charot. Hindi, like, paggabi, minsan sasabihin ko kay Katie, let's pray. Pray mo naman si mama na huwag magkasakit kasi ko, I wanna grow old with you, sabi ko. Sana di ako magkasakit kasi gusto ko kasama kita hanggang sa pagtanda mo. Tapos iisipin mo, ano na kayo mangyayari kay Katie pag nawala ako? Basta lagi yan. Tapos sabihin ko kay Katie, tititig ako si Katie, sabihin ko, sorry Pero iyak ka. Katie, wala ko laging oras sa'yo, palagi si mama nagtatrabaho, pero hindi ko naman din, syempre kung marami naman akong pera, bakit naman ako wala sa bahay, di ba? Syempre kailangan ko magtrabaho, kasi marami akong kailangan, may mga responsibilidad ako. Magsasorry ako kasi wala akong time. Siguro kung nakikita ng mga tao na ang dami kong time ngayon kay Katie, thankful ako kay God na wala akong masyadong trabaho. Natataka ako, sabi ko, first time lang nangyari sa buhay ko to na may show naman ako pero wala akong taping palagi. Sabi ko, ano kaya yun? Sabi ko, ba't ganun? Tapos namomblema talaga ako. Ang dami kong inisip. Pero yung magandang nangyari doon, nagkaroon ako ng oras sa anak ko. Kasi kung bibigyan ako ni Lord ng trabaho yung uunahin ko eh. Yung totoong ako. Trabaho kasi gusto ko matapos lahat ng binabayaran ko, pero isipin mo, ilang taon na ako nagtatrabaho, ilang taon na si Katie, di ba hindi naman natatapos yung mga binabayaran ko, yung mga responsibilidad. Pero si Katie lumalaki.
eventually, na-realize ko, sabi ko, binigyan ako ni Lord ng oras kay Katie. Tapos, tapos ito nag-open pa yung social media sa amin ni Katie na sobrang thankful ko kasi parang sinabi ni Lord na, ayan, kahit wala kang trabaho, bibigyan kita ng panggastos nyo. So, nagbablog kami ni Katie, nagbabanding kami, tapos kumikita kami, nakakabayad ako ng mga responsibilidad ko. So, yun. Ano ba yun? Ang dami. Dami ko. Actually, ano ba yun? Sandali lang, Katrina, medyo naiiyak ako ang haba. Actually, mahirap talaga guys, no? Bilang isang mother, tas nakikita mo yung anak mo na may tawag dito. Na tulad nga ni Katie na tawag dito. Na, naiiyak ako. Ang hirap para sa isang awesome parents yung ganun kasi marami kang wino-worry. Especially ang wino-worry mo is mostly about sa anak mo. Tulad nga na sabi ni Katrina, paano kapag may nagkasakit siya? Sino mag-aalaga kay Katie? Ang daming mga papaano kung ano. Kasi syempre nga, as a mother, hindi na ikaw yung priority mo. Ang priority mo na is yung anak mo. So, grabe yung burden nila, no? Although pareho naman sila ng father niya na magkaka-burden. Pero syempre, iba pa rin pag nanay. Parang mas iba yung hit different. Ewan ko, Iniisip pati yung paano siya Katie's bond na explain. yan, kaya nangyari yan kasi wala ako laging taping. Sabi ko, naku, magtitinda na nga lang ako ng bond, ng product para kahit pa paano ano kami ni Katie kasi ang dami naman kumikita pag nagtitinda, di ba? Sabi ko, ganun. So yun, pati kay Chris, nagpatulong na rin ako. Sabi ko, Chris, di ba syempre nagko-concert din ako dati. Alam ko din yan. Charan! na nagbebenta kami ng mga kagyari. Kung ano man yung dila namin. Shirt, or kaya picture kapal ng fest ko, binibenta ko dati. Ganon, binibenta ko. Tapos bumibili naman sila kasi pinapasign naman nila sa abroad, ganyan. Sabi ko, Chris, nagbebenta ka ba? Sabi niya, oo, nagdadala ako ng mga shirt, ganyan. Sabi ko, baka pwede ka naman magdala ng ball. Tapos natawa naman ako kasi ginawa naman niya. Kaya din naging open na din ako kay Chris kasi ang dami ko din na-realize na ako din, nakasama ako ni Katie, ang dami ko din pagkukulang kay Katie. As in, nagsasorry ako, anak, sorry talaga. Sorry kung wala akong time, wala akong oras sa iyong ko, inuna ko yung trabaho, pero wala rin kasi akong choice eh. Wala namang manual nung nanganak ako na, ganito maging nanay ha, kailangan ganito, may oras ka dyan, may ganito. Wala naman eh. Itong time na binigyan sa akin ni Lord na wala akong trabaho, naging blessing pa. Kasi nagkaroon ako ng oras sa anak ko. So, doon nangyari lahat to. So, minsan talaga hindi mo alam yung mangyayari sa buhay mo, no? Hindi lang talaga tayo may problema sa life. So, kung may pinagdadaanan man kayo ngayon, lagi nyo isipin na may mas marami pang tao or may ibang tao pa na mas mahirap yung pinagdadaanan sa akin. Ano ba yun? Naiiyak ako. Ang nakaka-proud lang para sa kay Katrina, no? Kasi talagang ganun talaga eh. May time talaga na darating ka sa point na parang mawawala yung hiya mo dati. Para kasi kailangan yung gawin yung mga bagay na yun para mabuhay. Tsaka para magpatuloy nga yung buhay natin. Kaya salute sa kanilang lahat. So, yun yung Iyak yung ako. kwento po doon. Paano yun naresolbahan di pagkakanuman sa co-parenting setup? I'm just happy that okay na ngayon. And moving forward, I've always been one call away. Always. Hindi kasi 'di ba parang gaya din ganun ako sa kanya. Meron ako sa isip ko, tatay siya dapat ganito, ganito. Siyempre na-realize ko nga last year, ako din, ang dami ko ding mali. Wala namang perfect eh. Ako, ngayon lang din halos. Kasi yung dati, puro sunod lang ako kay Katie eh. Wala akong authority sa kanya. Ngayon ako mas nire-respect ni Katie. Ngayon mas, alam mo yun, mas nag-bonding kami dalawa. Mas nakilala ko siya, mas nakilala ako ng anak ko. Diba? Nakakatuwa yung ganun. Yung parang minsan blessing in disguise din yung although yung iba parang pag nawala ng trabaho talagang sino ba namang gusto mawala ng trabaho kasi ang priority natin talaga kumita para mabigay or ma-provide yung mga pangangailangan ng family natin. But at the end of the day, marirealize mo rin na kaya ka nawala ng work kasi baka kailangan magkaroon ka rin ng time para nga dun sa mga mahal mo sa buhay because we don't know what's gonna happen in the future. At ang importante nga dun, sabi nga nila, time heal all wounds. So sa part nila Katrina at saka ni Chris, yung time na rin, dumating na rin yung time na parang, yun, inaccept na nga nila na may pagkakamali. Sabi ni Katrina na may pagkakamali rin siya, hindi lang naman si Chris. Yun lang naman yung minsan yung iba. Kasi syempre, yung pag hanggat hindi mo tinatanggap sa sarili mo na may pagkakamali ka, wala. Pareho kayong magkaka-pride. So, kailangan talaga may isang mag-give way dun sa relationship. Let's move on, guys. Ano masasabi nyo sa mga hate comments about sa inyo? Hey, Commercial. did you know So, grabe. you could create an entire animated Napapaiyak na series naman ako ni with Katrina.
Wala naman. Like mga hate comments na. Ako, Ah. ang dami nang nangyari sa buhay ko, yung mga hate comments na yan, tinatawanan ko na lang talaga. Kasi ang dami nang nangyari sa buhay ko para maapektuhan pa ako sa kanila. Exactly. There's always hate comments, but honestly, you just have to make dedma. It's practicing the art of dedma. Kahit pa paano tao ka rin, and it also affects you once you read it. So once you read it, you can't help but think, totoo ba yan, di ba? But at the end of the day, hindi naman sila nagbabayad ng bills mo. They don't do anything for you. Most of them are actually keyboard warriors. Try your best not to get affected because you're not doing anything wrong anyway. We're always trying to do the right thing. And as long as you're doing the right thing, you have nothing to be guilty of. So, thanks for the comments. Pero grabe rin yun, no? Grabe rin yung mga basher talaga. Parang yung basher is already a cyberbullying. Parang parang binubully na talaga sila. Kumbaga sa school, sila na yung mga tinaguri ang bully. Ang mahirap pa doon, nagtatago talaga sila sa mga fake accounts. So minsan hindi nila alam na nakakasira sila ng buhay. At to the point na yung iba is talaga nagpapakamatay pa dahil hindi nila kinakaya yung bashing na nararanasan nila. Kasi sino ba namang gusto na mapunta ka doon sa situation na ibabash ka, di ba? Wala naman. And nobody's perfect nga. So let's all be kind and spread love. Thanks for the engagement. Oh my God. Yeah, exactly. Thanks for the engagement, bashers. Sa lahat ng achievements ni Katie. Sa maraming bagay. Kasi, like yun nga, yung nakatungtong siya sa stage na hindi siya nahihiya. Nice. Di ba? Pag meron siyang gustong sabihin, sinasabi talaga niya. Kasi pag ako, hindi ko kaya. Di ba? Yung parang, yung ginagawa niya sa Katie's Bottom, yung talagang Yes. straightforward In fairness siya kay magsalita. Katie, di ba? Kasi ko, ay, at least binigyan ako ng Lord ng tagapagsalita. Ang Kasi galing hindi niya ko dun kaya. eh. Hindi ako straightforward ni Katie siya. Pag nagsalita, hindi nakaka-offend. No filter. Di ba? Pero maganda. Yes. Alam Tsaka mo, lagi may po. May charm. Charm. Mm-mm. Always. Yung pinaka-proud father moment of mine was seeing Katie on stage when she was performing at the mall show. Because, for a 12-year-old, 13-year-old to sing with no fear on stage, just singing, doing what she loves to do. Siyempre, I'm a singer, and nakikita ko yung anak ko. She's kind of following in my footsteps. Ano ba yan? And Totoo Na naman hindi siya tayo, nahihiya, guys. di ba? na hindi Ang nahihiya. galing. Tapos may charm talaga siya sa stage. Pag kumanta, pag nagsalita, may magic yung salita niya eh. She has a magic in her voice, and she has a magic in her aura that people love, and it's a very proud moment to hear all these people. Kahit saan ako pumunta, hinahanap talaga si Katie. Yes. Umaabot siya everywhere. Ang tawag na nga lang sa akin, mama ni Katie. Same here. So pag wala si Katie, pwede magpa-picture yan, mama yan ni Katie, ganun. Same. So magpapa-picture na lang sila kasi mama ni Katie. And ako si Papa ni Katie. That's actually a very proud Nakakatuwa, moment di ba? because as parents, gusto namin angatin yung na-achieve namin. So, at the age of 13, Nilampasan pa. Yes. Hindi lang basta angat, lumampas na eh. yeah, she's worldwide actually. Super blessed kami kay Katie. Oh, actually, swerte talaga kapag may mga ganun din, yung mga pag mga awesome parents, swerte din sila. Hopes for Katie's future is for her to be happy. We just want her to be happy with whatever she chooses to do in life. I hope she finds what she's good at. I know she knows what she's good at, but when she finds what she's good at and then she goes on that path, we're just always going to be here to support her no matter what. And of course, we want her to be a good person above all. Ako, syempre gusto ko grow old with Katie. Talaga. Parang, basta. Tapos, syempre makita na okay siya, di ba? Actually, iniisip ko, di ba, ano kaya magiging trabaho ni Katie. Kaya ngayon sinisimulan na namin na, yun nga, may bomb siya. Itatry ko na din na mag-log siya ng mga, kasi everyday nagbibigay ng mga sales, ganyan, na siya na din yung magsulat. Para kahit yes, oo, pag-audit ko, papaano ko na rin siya pasusulat, para matuto din siya. And ayun, nag-start na din kami gumawa ng mga Airbnb ni Katie kasi gusto ko may mga passive income kami Yes. para at least siya, Galing. kung gusto na lang niya kumanta-kanta or gusto niya mag-vlog next time, tapos may passive income, for me, mas okay. Yeah. Pero kung ano yung gusto niya, syempre. Nakakatuwa, no? Wala kayong masyado maririnig na tungkol na para sa sarili nila. Napaka-selfless talaga ng parents, no? Nakaka-proud naman. Anong advice mabibigay nyo sa parents ng Number one is communication. nagko-co-parent? The number one thing. In my opinion lang, communication is key. You guys aren't always going to agree on things, and that's normal because you're both two different people with two different outlooks
Yeah. But as long as you can communicate, there will always be a middle ground. Yun nga, like sabi namin, hindi namin sinasabi na kung ano yung nag-work sa amin ngayon, yun po yung gawin nyo. Kung ano po sa tingin nyo, yung para sa anak nyo. 'Di ba? Kasi yung para sa inyong dalawa, wala na rin naman talaga. So, yung para sa anak nyo na lang yung isipin nyo. Ayokong sabihin na gawin nyo yung kagaya ng sa amin. Yung anak nyo yung pag-usapan nyo, yung future ng anak nyo, kung ano yung mas makakabuti. If you guys So, ganun dapat, guys. So, kung kayo yung tatanungin, guys, ano yung ano yung masasabi nyo sa sinabi nila? Tama naman sila lahat, parehong communication. Kaso nga, yung iba, sabi tulad din naman ng sabi ni Katrina, depende rin yan sa case-to-case basis kasi yung kunyari, yung kaso nyo sa inyo is iba naman na hindi talaga nadadaan sa communication. So, siguro isipin nyo na lang yung tungkol sa bata. It's all about the kids. have differences, don't let that affect the way you bring up the kid because that hate is just going to get in the way. The love for the child, dapat yun yung aangat sa lahat. So Exactly. sa amin, ang napagkasunduan namin is, magtulungan na lang talaga for Katie dahil ako, wala naman din talaga akong gusto kundi mapabuti si Katie. And siya din naman. Me too. So, tulungan na lang kasi like, di ba, ang hirap. Tsaka ang dami ko na realization, di ba, may mga pa-pray-pray na ako, what if mawala ako? Hindi ko alam. So, kailangan natin ng help. Siguro, ganyan siguro yung takot ng mga parents, di ba? Siyempre, paano ba wala ka? Paano yung anak mo? Siyempre, ngayong mama na ako, ang hirap pala, no? Isipin mo talaga yung anak mo. Yes. Paano na siya? Paano na? Ha? Maipon enough. Basta ako hindi lang din yun. Gusto ko talaga ng time kay Katie hanggang sa pagtanda ko. Masarap siya kasama. Sarap siya kasama. Maraming nabago sa buhay ko nung kasama ko siya. Dati medyo, basta sa ugali, hindi ko ma-explain paano ba. Mas lumawak siguro yung pag-iisip. Mas may direction na yung life mo. Dati parang nagtatrabaho ka lang talaga ng trabaho. Kasi guys, kapag may anak nga kayo na tulad nung kay Katie, kailangan talaga mas maging understanding kayo, mas maging extra careful kayo sa lahat ng bagay kasi nga, syempre kailangan niya ng special needs. So hindi siya yung pwede yung tulad nung iba na parang mainitin ang ulo mo palagi kasi hindi mo siya matutulungan. So if you want to help her, kailangan mo rin talagang tulungan yung sarili mo na more patient, tsaka more love, yung mga ganyan, understanding. Ngayon siguro masasabi ko, mas intentional. Mas intentional yung mga, di ba? Big word. Hello. Mas intentional na yung, Galing. paano yung mga gusto kong gawin? Gusto kong gawin to, ganyan. Parang meron na akong dahilan kung bakit ko siya ginagawa. Dati, kailangan ko lang bayaran yung mga bills. Kailangan ko, di ba? Kasi kailangan. And if you guys don't agree on things all the time, that's okay because you just have to keep going forward because one day you'll realize what works and what does not work. Sometimes if things don't work for a long time, then marirealize nyo na something needs to change. And then when that something needs to change, at least that means that you learned something. And then you'll be able to apply that to your guys' chemistry together. Mas maganda rin talaga yung may experience mo, may experience yung kunyari, kung ano yung nasa isip mo gawin, pag ginawa, pwede mo naman siyang gawin eh. Pag ginawa mo siya at hindi siya nag-work, at least nasabi mo sa sarili mo na, ay, ginawa ko naman yung best ko, ginawa ko rin yung part na to. So, at least kung di mo siya mag-work, it's okay. So, at least may iba ka pang options. Anong gusto niyo paalam kay Katie kapag Katie, napanood alam niyo mo ito na balang mahal na mahal ka namin. Sobra. We've been here since day one, and we will always be here for as long as we're here. And we just care about your happiness. Whatever it is that we can help you with, we will always be here. Katie, lagi naman ako nagsasabi sa iyo ng I wanna grow old with you. At sin parang ilang gabi na yan palagi. Naiiyak na naman Mahal kita pa ulit-ulit lang. Gusto ko kita palagi kasama. So, ganun pa rin naman. Gusto ko palaging kasama. Lagi lang ako nandyan. Paprotektahan kita. Hindi kita iiwan. At mahal na mahal kita. Grabe. And that's all Nakaiyak. for our Kachika pilot episode. So thank you so much sa inyong mga nanood. Sana po may mga natutunan kayo at nag-enjoy kayo. So Grabe, again, nakakaiyak, guys. Hindi po kami expert dalawa. Kami po ay nag-share lang ng journey naming We're still dalawa. learning. Yes, and we're English eh. Yun. Natututo pa rin kami. Joke. Yes, every day is a learning process to everybody. So kung kahit gaano ka pa katalino, may matututunan ka sa mga tao na nakakasalamuha mo, sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo at sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. So every day is a learning kahit na gaano ka pa katalino. So again, Thank you so much, Chris.
At Oh. dahil nakita ko na naman nag-enjoy ko. I did enjoy. Isa pa. Anyway guys, ito na naman tayo. Masaya, napaiyak. At kung ano na naman nararamdaman natin dahil kaya sa ating cat trends. But hanggang dito na lang yung video natin. So kung nagustuhan nyo yung video na to, please give me a like and subscribe to my channel and click the notification button for more video. Bye-bye! Kahit pa paano tao ka rin, and it also affects you once